Hello guys, kamusta kayo? Magandang araw. So for today's video ay magbibigay po ako ng tips at saka tutorial kung paano ko po ginagawa yung aming mga Sintra board. So ang gagawin ko ngayon is A3. So pares lang naman yan, A3, A2, pares lang naman na Sintra board yan. So yung gagawin natin guys is 2D na Sintra board na box type. So, yung ibang tawag sa kanya 2D, yung iba naman box type. Mas madali siyang tawagin ng box type kasi pa-box siya. Kasi yung isang klase nun is flat. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yon. So, meron tayo ditong Sintra board na 3mm. So, dito natin siya ididikit. Yung ating sticker is ito. Bali, na-print natin siya sa iTech vinyl sticker, tapos nag-phototop tayo ng glossy. So, hindi na natin napakita to kasi basic lang naman. Susunod na lang, pakapakita ko kung paano kami nagpa-phototop gamit yung laminating machine. So, didikit ko na to, tapos napakita ko rin sa inyo kung paano ginagawa yung box type, no. Bali, yung gagamitin natin 3mm, tapos dun sa siding niya, gagamit tayo ng 5mm para mas matibay. So, umpisa natin guys. At ayan na nga, hinanda ko na nga ang sintra na panggilid natin. Ito yung medyo maiksing part sa may side ng ating sintra. So, ang size nito is 20mm. So, mas maliit siya sa kalimitan ginagamit na 1 inch. Kasi mas trip ko yung medyo makitid lang yung siding. Natatabaan kasi ako dun sa, sa 1 inch. Kaya, ang ginagamit ko, sa inch 3/4 lang to. So, sa mm 20mm. Yan, nagkumat na ako ng 4 niyan. Tapos ito, nagkat ako dun sa mahabang portion. Nagkat naman ako nito, 4 din. No, ganun din ang size niya, 20mm din. So, para pantay siyang perimeter ng ating frame. Yan. So, pag kinakat ko siya guys, maraming ulit akong nagkakat niyan. Pinapadaanan ko siya ng ilang beses. Hindi ko siya binibigla kasi syempre nag-iingat din tayo guys dahil napakatalas ng cutter. Kaya dapat huwag natin madaliin yung pagkakat. Mas maganda kung dahan-dahan natin para iwas aksidente tayo. Tapos, ayan nga, pinunasan ko yung sintra kasi didikit na natin yung sticker natin. Kaya, sinisigurado ko lang alikabok para hindi siya magkakabubbles. Kasi pagka may alikabok yan guys, parang magkakaroon pa yan ng parang gaspang-gaspang bubbles. Kaya inuulitan ko talaga na pahira na paulit-ulit. Tapos yung yung binil na yan, susukatin natin yan. Tapos yung ibabaw lang niya, yung portion ng ibabaw lang muna, tutuklapin ko muna yon ng konti lang, siguro mga 1 inch yan. Tapos yan yung una kong ididikit. Yan, hanggang dahan-dahan ko siyang i-squeegee pababa. So para konti lang yung error mo, unahin mo muna yung maliit na portion, papantay mo na siya doon para kung sakaling sumablay ka, pwede mo pa siyang mahilot-hilot. Tapos yan, squeegee ko na nga ng dahan-dahan yan. Dahan-dahan lang, di ako nagmamadali sa paggagawa nito kasi syempre, pinapaganda natin yung product, no? Sinisigurado natin na talagang magandang ginagawa natin para hindi nakakahiya sa ating mga customer. Tapos, ayun na, naidikit ko na nga siya. Syempre, tinanggal ko na yung mga edges niya. Yan, yung mga sobra-sobra. Makikita naman natin yan pag tinikit natin yung sintra. Mas maganda kasi guys, kung yung sticker nyo na pinirint, mas maliit siya ng konti sa sintra. Tapos yung sobra, ikat nyo na lang. Mas maganda kasi yun. Kasi kung minsan, diba, yung sintra, medyo nadadamage yung corner niyan. Kaya, masuggest ko sa inyo na mas lumiit kayo ng konti lang. Konting-konti lang naman, hindi naman kalaki yan. Tapos ayan na nga, dinidikit na natin tong mga panggilid natin. Mapapansin nyo, mano-mano ko yung sinusukat, no? Para pit na pit siya sa side. Tapos yung technique ko sa paglalagay ng sino glue, lang, dot lang yan. Medyo ini-slide ko yung siding. Para alam nyo, inaangat natin yung ilalim ng bahagya para yung glue sumiksik sa loob para matibay. Yan, tapos pagka naikabit ko na yung perimeter niyan, tsaka ko siya titibayan, igugulo ko na lahat. Tapos dito naman, gumagawa naman ako nung pangsabitan. Yan, gumamit tayo ng puncher. Tapos yung eyelet, ginamitan natin ng eyelet yan para pag sinasabit, hindi siya nasisira. Yun, isa pa yun sa tips na mabibigay ko sa inyo para maganda yung sabitan. Hindi lang basta butas lang kasi syempre mapupunit yan kahit sintra yan.
Tapos yan, nilagay natin siya dyan. Isinentro natin, sinukatan natin. Tapos ayan na nga, inaano na natin ng glue. Lalagyan na natin ng glue. Tapos dito sa may bandang gitna kasi medyo lumulubog-lubog yan kasi syempre 3mm yung ating sintra. Nag-support na rin ako dyan ng sintra na bracket. Mapapansin nyo. Tapos yan, ginulo ko na lahat. Yan, pinitibayan na natin. Yan. Tapos yung sa may gilid na yan, ito, yung makikita nyo to, yan. Naglagay din tayo dyan ng parang pinaka-support sa corner. Dahil syempre, dagdag rin yan sa tibay. At isa pa, dyan ko nilalagay yung ating mga tape. Ang gamit ko dito is nano tape. Yan. Papansin nyo. Mas madikit kasi to kaysa dun sa mga ordinary na foam tape. So, ito yung ginagamit ko sa ating sintra. Kaya yan, tingnan nyo. Napakalinis ng ating gawa. Ang ganda. Yan. Malinis. Kaya ang masasuggest ko guys, slowly but surely.